Narinig ko na ang JD Mrs. Lynn at ng kanyang anak ay pareho. Ito ay magkaparehas. Kailangan ko masuri ito. Oo, tama. Sir! 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 Sheng-Sheng, sino nalakit sa'yo? Bakit galit na galit ka? Ang babaeng yon, si Chen Mian. Naglakas loob siyang akitin si Kuya Jin yan. Ginawa niya akong masama kay Kuya Jin yan. Hindi pa niya sinabi yun tungkol sa akin. Kaya galit na galit ako. Si Chensi ba ang nagdulot ng gulo sa ospital noong isang araw? Paano mo nalaman? Sheng-Sheng, hindi mo pwedeng saktan si Chensi. Ano hindi dapat masaktan? Anak lang siya ng isang taong mahirap. Ano bang problema mo kahit ikaw pinapaboran mo siya? Hindi pwede. Hindi ko hahayaang makawala siya dito. Kumuha ang babaeng yon ng pera kay Kuya Jin yan. Siguradong pupunta siya ng ospital para gamitin ang pera. Hello, makinig kang mabuti. Bawal sa lahat ng ospital ng Fang Group ang isang pasyente na nagngangalang Chen Jiangping. Kung hindi, ikaw ang mananagot. Sheng-Sheng, hindi kaya't sumusobra ka na? Sobra? Sobra na ba to? Wala pa nga ang mga ito sa mga naiisip kong gawin. Ang lahat ng ito ay dahil sa'yo. Kung ako ay isang mayaman na babae, hindi ko to pagtutuunan ng pansin. Lumayas ka! Lumayas ka! Ayaw na kitang makita. Ay nako, ano bang problema mo? Umalis ka na dito! Magpapahinga ako! Naiinis akong tingnan ka. Sheng-Sheng, basta't maayos lang ang buhay mo, gagawin lahat ng nanay ang gusto mo. Naintindihan ko ang sitwasyon ng iyong ama. Kung ma-check ko na, maaari natin siyang i-admit. Mag-aayos ako ng operation schedule para sa kanya bukas. Salamat, Doc. Ito unang kabayaran sa ospital ni Papa. Pasensya na po, naalala ko lang, wala na palang kwarto sa ospital namin. Dapat kang pumunta sa ibang ospital. Hindi, Doc. Hindi namin kailangan ng kama. Uuwi na lang po kami at magpapagaling pagkatapos ng operasyon. Kaya lang mataas ang lagnat ng papa ko. Ang sugat niya ay namamagana. Kung hindi siya gagamutin kaagad. I'm sorry, hindi kita matutulungan. Kailangan niyo nang umalis. Malalagay niya sa panganib ang buhay niya. Doc, please, tulungan niyo kami. Maawa kayo. Chengsi! Chengsi! Sige na, tara na. Tara na sa susunod, ha? Papa, kayanin niyo lang. Ayos na ba kayo? Kakayanin natin to. Chengsi, wala na akong silbi. Naapektuhan ka na. Hindi totoo yan. Papa, kung hindi dahil sa'yo, patay na ako. Malapit na ang ospital. Kapit ka lang pa. Miss, mabuti pa umalis ka na. Hindi namin maililigtas ang ama mo. Dok, parang ahawa niyo na. Hirap na papa ko. Dok. Miss, hindi naman sa ayaw kitang tulungan. Hindi ko lang kaya. Sinabi na sa amin ng mga Fang kung sino ang mga tumulong sa tatay mo ay matatanggalan ng trabaho. Kailangan ko rin suportahan ang pamilya ko. Hindi ako pwedeng mawalan ng trabaho. Nakikiusap ako sa inyo. Maawa kayo sa amin ng papa ko, Dok. Parang awa niyo na. Ito ay isang anti-inflammatory medicine. Sa inyo na ito at ipainom niyo sa kanya. Umalis na kayo. Gagaling ba siya? Tinignan namin ang aming makakaya. Ano ba naman to? Bakit hindi nila tayo pinapatahimik? Papa, pakiusap. Kailangan natin itong malampasan. Pa, gising ka na. Mabuti naman.
Umaba ng landat mo. Ayos ka na. Pasensya ka na. Kasalanan ko to. Patawarin mo ako, anak. Okay lang. Kayo ang pinakamabuting ama sa buong mundo. Ma'am, tikman mo to. Ginawa ko. Masarap din. Ma'am, may problema tayo sa demolition na pinagawa nyo. Kailangan na pong mapaalis ang mga umuupad doon ngayon. May sakit daw at kailangan daw muna magpagaling. Ilang beses na nga akong nadedelay ang gawa namin. Di na po ito pwede pagpaliban. Maging maayos. Sino ang pamilyang ito? Mukhang sila Chen. Ma'am, ayaw nilang lumipat. Sigurado akong ayaw nila ng pera. Di ba sabi mo, gusto mong may ginagawa ko? Bakit hindi mo hayaang gawin ko to? Okay, sige. Ipaubaya ko na sa'yo. Ito po ang ilang impormasyon sa pamilya ni Chen. Sila nga. Kailangan mo kumain ng marami ngayon. Mas mabilis kang gagaling kung marami kang kakainin. Bakit ang baho ng amoy dito? Ito palang tambakan ng basura. Anong ginagawa mo dito? Shengzi, nandito ako para sabihing umalis ka. Sinong nagsabing manatili ka dito? Alam ko ikaw ang may utos na huwag gamutin ng papa ko sa ospital. Kailangan niya magpagaling. Ano pa bang gusto niyong gawin namin? Shengzi, ito ang lupain ng pamilya Fang. Naging mabait kami na pinatira ka rito. Magpasalamat ka na lang. Huwag kang maging walang hiya. Sandali. Hinihimay pa namin ang construction. Miss Fang, maaari mo ba kami bigyan ng ilang araw pa? Hindi kami aalis. Hindi niyo kami pwedeng paalisin. May sakit ng papa ko at pamamahay namin to. Wala kayong karapatang paalisin kami dito. Sino may sabi? Halina kayo rito. Tara na! Alisin niyo na ang basurang ito. Paalisin na sila! Huwag! Parang awa niyo na! Huwag niyo saktan ng anak ko! Itigil niyo yan! Makikiusap ako, palayain niyo ang aking anak! Si Shengzi talaga ang panganay na anak ng pamilya Fang. Anong ginagawa mo? Mian. Ito ang jade pendant ni Mian. Saan mo nakuha? Sagutin mo ako! Nakuha ko na. Sumagot ka! Nasa ospital ako nung araw na yun. Ospital? Hayaan mo na anak ko! Nakikiusap ako, palayain mo na anak ko! Pakiusap! Siya ito. Si Shengzi ang mian ko. May maghanda na sasakyan! Ihanda niyo ang sasakyan! Bakit? Gusto mo akong saktan? Halika, suntukin mo ako. Nalinis na ang lahat ng mga basura rito. Halina kayo rito. Ilabas niyo na ang matandang ito. Huwag niyo itama yung tatay ko! Huwag! Shengzi! Parang awa niyo na! Fan Xingxing, tao ka pa ba? Bakit? Galit na galit ka. Nagsisimula pa lang tayo. Dalhin mo sa akin ng bulldozer! Hindi ko hahayaang sirain yung lugar na to. Gusto niyang mamatay. Hayaan niyo siyang mamatay. Gawin mo! Huwag anak! Shengzi! 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 Tigil! Mom!
Anong ginagawa Kung mo hindi ako dito? dumating, baka mas malala pa ang nangyari. Kung ayaw nilang umalis, hindi natin sila mapipilit. Wala naman silang mga kwenta. Kung mamamatay sila, sige lang. Anong sayang? Ano pinagsasabi mo? Mom! Sinaktan mo ako para sa kanya! Ang Fang Hospital ay matatagpuan sa buong mundo. Kahit gano'ng kaliit ang issue, maisa sa publiko talaga to. Sa tingin mo, paano tayo tumagal sa medical field? Hindi ko naisip yun. Nakalabas ka lang ng bansa, nakalimutan mo na lahat ng itinuro ko sa'yo. Pag-isipan mo mabuti yan. Siya na ba ang miyan-miyan ko? Sige na, bumangon ka na. Hindi kami nagmamandali sa demolisyon. Hihintayin namin kung may malilipatan kayo. Maraming salamat, Mrs. Lin. Mr. Chen, maaari ba akong magtanong sa'yo? Totoong anak mo ba si Cheng Zi? Cheng Si, nakita ko siya 18 taon na ang dumaan. Natagpuan ko siya sa kagubatan. Alam ko mamamatay na siya noon. Dinala ko siya sa iba't ibang ospital hanggat nailigtas ko ang buhay niya. Ma'am Lin, ano pong ibig mong sabihin? 18 taon. Ayos na yun pa. Huwag din natin pag-usapan pa. Wala akong matandaan. Ang alam ko lang, iniwan ako ng sarili kong ina. Hindi totoo yan. Hindi mo ko naiintindihan. Ma'am Lin, ano pong ibig mong sabihin? Cheng Zi, ako ang totoo mong... Mrs. Lin, May balita ba tungkol sa anak ko? Yan. Nasaan si Yan? Xing, wala akong silbi sa'yo. Hindi kita mabigyan ng magarang buhay. Pero huwag kang mag-alala, tutulungan ka ni nanay na makuha ang lahat ng gusto mo. Ma'am, si Xing po talaga ang totoong anak ninyo. Ano bang sinasabi mo? Hindi ba siya ang anak mo? Sa katunayan, si Xing ang nakita ko sa gubat 18 years ago. Hindi ko siya tunay na anak. Nang mahanap ko siya, sobrang hina niya. Mukhang kaka-opera lang niya pero Pero itong jade pendant, nung nakita ko siya, nakasuot ito sa kanya. Di ba sabi mo nasa ospital siya? May sinasabi ako nun sa inyo pero nagmamadali po kayong umalis. Nasa ospital ako, nakita ko yung jade pendant sa inyo at dun ko naalala yon. Gusto kong makasigurado, gusto kong malaman ko sa anak Na anak ko? Talaga si Jing? Opo, ma'am. Totoong anak mo talaga si Xing. Halika nga dito. Hayaan mo si Mama na pagmasdan ka. Mommy, ikaw talaga at wala nang iba ang tunay kong nanay. Hinanap kita ng 18 taon. Nandito ka lang pala sa tabi ko. Mian, miss na miss ka na ni Mama. Mommy! Huwag mo kong hawakan! Ano bang gusto mo? Xing, may sasabihin ako sa'yo. Sa katunayan, hindi ka tunay na anak ni Mr. Lin. Paano kaya yun? Diba sinabi mo na sinundo mo ko? Alam ko na. Gusto mo ng pera, tama? Xing, bakit ko naman kailangan ng pera? Totoong sinabi ko. Alam kong doon pa man ay gusto mo na maging tunay kang Miss Fang. Kaya naman ginawa ko lang yon na magsinungaling para rin sa'yo. Talagang hindi ako tunay na anak ni Mommy? Alamin mo kung sino ang tunay na Fangmian. Sino to? Sabihin mo dali! Nakita ko ang kwintas na yon sa loob ng ospital. At ang nandun lang sa labi nun ay sina Chengxi at Cheng Jian. Paano kaya yun? Si Zhengxi ang tunay na Fangmian? Paano kaya nangyari yun? Yung mabahong pulubi? Paano siya magiging Miss Fang? Mabuti na lang at nasabihan ko si Mr. Lee kaagad na may balita kay Miss Fang. Kung hindi, nalaman na nilang totoo. Pero natatakot ako. Baka malaman pa rin ni Madam. Hindi ko hahayaang malaman ni Mommy. Ang Chengxi na yon ay si Fangmian. Cheng Si, magpahinga ka muna. Bukas na tayo maglilinis. Papa! Bitiwan niyo siya! Ano ba ginagawa ninyo? Ano ba ginagawa niyo? Inutusan kami ng pamilyang Fang. Kailangan maklaro ang lugar na to.
Kaninang umaga lang sinabi ni Mrs. Lin na aalis kami kapag may malilipatan na. Oo nga, nagkakamali ata kayo. Klaro at malinaw ang utos sa amin. Walang bagay na mali dito. Binabawi na ba nila ngayon ang sinabi nila? Tahanan namin ito. Hindi niyo pwede Anong tahanan? Sa mga fang ito, ayaw niyo sumunod? Walang sisihan. Sige na, layas! Sobra na kayo. Wala kang karapatan. Dapat lang kayong apihin. Alam nyo, mas makakabuti sa inyo. Kapag nalaman pa nila na andito pa kayo, kami ang mapapahamak sa inyo. Ganda naman nito. Medical card ng papa ko yan. Akin na! Jexie! Ano bang problema mo? Sige, i-demolish niyo to, pero huwag niyo sasaktan ng anak ko! Hindi ako papayag! Huwag na saktan ang papa ko! Dahan-dahan lang pa. Hindi nila kaya maglakad. Konting tiis pa, Papa. Dito na lang muna tayo umupo. Ayan, dahan-dahan. Pa, tingin ko hindi nila kaya talaga. Dito na tayo magpalipas ng gabi. Bukas, hahanap ako ng lugar para sa atin. Wala akong silbi, anak. Hindi ko man lang naprotektahan ang bahay natin. Pasensya ka na. Ano ka ba naman, Pa? Kung nasan ka man, doon ang tahanan ko. Masaya ako at kontento. Ang bait mo talaga, anak. Pa, naubusan na tayo ng tubig. Ikukuha muna kita, ha? Hintayin mo ako dito. Nakita nyo? Nakita nyo ba siya? Huwag kang mag-alala. Gagawin namin kung anong sasabihin mo. Hi, Miss Maganda! Anong gusto nyo? Alam mo bang nandito ka sa teritoryo namin? Sino ang nagbigay sa inyo ng pahintulot na Pampublikong pumunta lugar dito? to. Bakit ako bawal dito? Alam mo ba mga patakaran dito? Kami ang mga boss sa lugar na to. Ay, pahimanhin po sa inyo. Hindi po alam ng anak ko ang ginagawa niya. Huwag na lang kayo makipagtalo sa kanya. Wala na kasi kaming bahay eh. Wala rin kaming mahanap na matutuluyan. Kaya dito sana muna kami matutulog. Halos din naman kami bukas. Eto. Ibili nyo ng sigarilyo. Tanggapin nyo na yan. Uy, ayos to ah. Sige, sa akin na yan. Pero, malamig ngayon. Baka naman pwedeng arbon na muna namin ang anak ko ngayong Wag. gabi. Umalis ka! wag. Umalis ka sa harap ko! Huwag mo siyang hawakan! Huwag mo kami lalapitan! Ano pa? Alis! Lumayo ka sa akin! Walang hiya ka! Papa! Dalhin na natin siya sa ospital. Bilisan natin. Lumayo ka sa akin! Gusto ko lang makatulong. Tulong! Binawi ng pamilya mo ang mundo namin. Diniba nila yon. Kaya nandito kami sa kalsada ngayon na papa ko. Ngayon, masaya ka na ba? Paano nangyari yon? Siguradong may hindi pagkakaunawaan dito. Hindi pagkakaunawaan. Dadanasin ba namin ng papa ko to kung yun nga talaga? Lumayo ka nga! Pero pag nalaman ko totoo, hayaan niyo ako magpaliwanag sa inyo. Pero bago yan, kailangan muna natin siyang dalhin sa ospital. Delikado ang lagay ng papa mo. Siguradong mamamatay siya. Tama. Hindi pwedeng mawala ang papa ko sa Ako akin. na maghahatid sa inyo sa ospital. May slight head injury siya. Nawala ng malay ang pasyente. Pero okay na siya, huwag kang mag-alala. Doc,
Gusto ko lang malaman. Magagamot niyo po ba ang paa ng papa ko? Sa totoo lang, masyado na itong matagal. May necrosis na. Kailangan ng putulin. Pero sa kondisyon niya, baka hindi niya kayanin. Kailangan niya magpalakas. Kung hindi man, magiging peligroso ang operasyon. Life-threatening to. Naiintindihan ko. Salamat, Doc. Sa palagay ko, mas maganda dito muna ang papa mo. Ako nang bahala sa mga gastusin. Mr. Fang, alam ko mabuti kang tao. Baka pwede niyo kaming pahiramin ng pera. Kailangan maoperahan ng papa ko. Huwag ka mag-alala, babayaran kita. Pipirma ako sa kasunduan. Hindi na kailangan. Ako nang bahala magbigay mamaya. Hindi. Kailangan ng kasunduan. Kapatid ko. Hello, bakit? Ano yun? Nahanap ko si ate. Babalik ako agad. Heto na. Tama pala. Naghahanap kami ng nurse sa ospital. Kung gusto mo, pwede ka magtrabaho dito. Bukod sa maaalagaan ng papa mo sa ospital, makakapag-ipon ka pa ng pera pampayad kay Jean yan. Sige, payag ako. Okay, aayusin ko agad. Bakit pa sa tuwing nakikita ko siya, parang panatag ang kalooban ko? Ma'am, nasan yung kapatid ko? Kuya, ako si Mian Mian. Ako ang tunay mong kapatid. Sigurado ka ba? Pero di ba si Wang Ma... Aya, ang lugar at oras kung saan nangyari yun kahit ang kwintas ay pareho. Pinagpala tayo. Nahanap ko ang miyan-miyan ko. Salamat sa kwintas na ito at nahanap ko siya. Alam mong hinahanap ka na namin. Pero ni minsan hindi mo binanggit yun sa amin, ha? Sir, hindi ko rin po alam yon. Si Xing Xing ay si Mian Mian. Kamakailan ko lang dinatagpuan ng kwintas. Ma'am, mas maganda siguro kung mag-paternity test tayo. Hindi na kailangan ng paternity test. Napatunayan na dahil sa kwenta si Ching Ching. Oo, kuya. Hindi ka ba naniniwala sa akin? Ma'am, Hindi magsisinungaling si Ching Ching sa akin. Hindi na kailangan patunayan pa. nung 4 years old ako, dinala ko kayo ng Zhejiang sa park. Sabi mo lagi mong matatandaan ang araw na yon. Naaalala mo ba yung sinabi mo? Ako? Anong sinabi mo? Hindi ko maalala. Hindi ko... Please, huwag mo akong pilitin. Ang sakit ng ulo ko. Ano nangyari sa'yo, Mian-Mian? Mom, ang sakit ng ulo ko. Wala akong maalala. Nang mahanap ko siya, may pasa siya sa ulo. Ang sabi ng doktor, naapektuhan ang memorya niya. Ang mabuti na lang talaga ay hindi siya lumayo sa inyo. Huwag kang matakot, Mian-Mian. Nandito si Mami. Walang nangahas na ibuli ka. Jinian, ano bang gusto mong mangyari? Kakahanap lang natin sa kanya. Kailangan niyang maalala ang nakaraan. Buti na lang kung di nalantad na ako. Anong ginagawa mo dito? Pinademolish mo ang bahay nila Chengzi, di ba? Pinademolish mo ang bahay nila Chengzi, di ba? Siya ba yon? May sinasabi ba siya sa'yo? Kuya, kapatid mo ko. Paano mo siya mapagtitiwalaan at hindi ako? Walang pakialam si ma'am sa mga bagay na ganito. Kung hindi ikaw, sino pa ba? Alam kong ikaw ang nag-utos para ipademolish ang bahay nila Chengzi. Kung hindi dahil sa'yo, hindi nila mararanasan yon. Pina-assign ko na siya sa hospital natin. Sisimula ka na mag-internship bukas. Subukan mong pahirapan siya. Pero... Matuto ka nga makinig sa akin. Chengzi, paano mo napilit ang kapatid ko? Gusto mo yatang mamatay. Dalhin mo to para ipa-DNA test. Mr. Fang, pinaghihinalaan mo po ba si Miss Fang? Hintayin natin ang resulta. Doon ko malalaman. Tandaan mo, walang makakaalam nito kahit sino. Opo.
Pa, kumain ka mabuti. Bago ka lang dito, di ba? Doon ka sa room number 13 na pasyente. Pero hindi akong in charge sa room 13. Gawin mo na kung anong sinabi sa'yo. Ba't ka pa nagre-reklamo dyan? Kumilos ka na! Pa, lalabas muna ako ha. Magpahinga ka lang dito. Palabasin mo ako dito! Sinusunod ko ang mga patakaran ng ospital, syempre. Chengxi, matapang ka talaga. Ang lakas ng loob mong pumasok sa silid ng isang pasyenteng nakakahawa. Hindi ko yung ginawa. Gusto mo bang mabuhay ng mahaba? Hindi ako gustong pumasok. Ako? Sinadya mo akong papasukin dito. Talaga? Paano mo nalaman? Meron ka bang pruweba? Pumasok siya sa kwartong ito. Nakipag-ugnayan siya sa pasyente. Nahawa siguro siya. Sige at dalhin niyo na siya. Lingitin niyo na siya! Tama na! Tigilan niyo ako! Ano bang problema? Chengxi, tinutulungan nga kita. Kung magkakasakit ka talaga, hindi ka basta-basta magiging malinis. Wala akong sakit! Bitiwan niyo ako! Linisin niyo yan! Siguraduhin niyong malinis yan! Chengxi! 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 Umalis ka! Chengxi! Chengxi! Bakit mo binubuli ang anak ko? Anong binubuli? Alam mo ba, nakapasok siya sa infected ward. Dinidisinfect lang namin siya. Payo ko sa'yo, mas mabuting umalis ka na at huwag mong hayaang mahawa ka niya. Chengxi, ayos ka lang ba? Okay lang ako pa. May pantal. May pantal. Sabi ko sa'yo may sakit siya. Chengxi, wag mo akong sisihin ngayon. Ayon sa mga regulasyon ng ospital, ang mga nakakahawang pasyente dapat makwarantin siya. Ilak niyo siya dito. Bawal siyang lumabas at walang pwedeng makapasok. Hindi. Malubha ang sakit niya kung ganon. Kung nakakulong lang siya dyan, mamamatay siya. Nasa kanya na kung mamamatay siya o hindi. Kung gusto mong manatili sa kanya, sumama ka. Pa, umalis ka na. Pabayaan mo na ako! Hindi ako aalis. Nandito ako para alagaan ka. Pa, nakikiusap ako. Ayos lang ako. Bata pa ako. Kayaw magpagaling yung kondisyon ninyo. Kapag mahawaan kita, mamamatay ka. Kung paalisin mo ko, tatalon ako dyan, tandaan mo! Papa! Ikaw lang ang anak ko. At kung may mangyari sa'yo masama, ayoko na rin mabuhay! Anong palabas to? Parang isang love story ng mag-ama. Dahil gusto mong mamatay, ibibigay ko ang hiling mo. Tubig. Sige anak, ikukuha kita ng tubig.
Anak ko, uminom ka na. Ito na ang tubig, oh. Oh, hindi. Mang-init mo. Lalala ang sakit mo pag hindi bumaba ang lagnat mo. Mamamatay na ba ako? Huwag mong sabihin yan. Andito si Papa. Huwag ka mag-alala. Pasensya na, Papa. Ikaw dapat ang inaalagaan ko. Pero ngayon, ako ang inaalagaan mo. Ayos lang. Lumayo kayo sa akin. Ayoko mahawaan ko kayo, Papa. Hindi ako natatakot sa'yo. Sige na, magpahinga ka na. Magiging maayos din ang iyong kalagayan. Ha? Kukwentahan na lang kita. Noong unang panahon, may isang bundok. Sa kabilang bahagi ng bangin, merong isang bulaklak. At ang bulaklak na yon ay malapit nang bumukadkad. Gumising kayo! Tingnan nyo, okay na ako. Pa! Pa! Hindi maaari. Siguradong nahawa siya sa akin. Tulungan niyo ako! Tulong! Miss Fang, alam niyo ba, mukhang nakaligtas si Chengxi. Palabas na siya ngayon. At nakaligtas pala ang babaeng ito. Ang swerte niya talaga. Miss Fang, ano ang dapat nating gawin ngayon? Ospital ito, ma'am. Ayokong mangyaring malaman pa to ni Madam. Titingnan ko. Ano ba? Nababalot ka ng mikrobyo. Balak mo bang ikalat yan? Hindi, ayos lang ako. Tingnan mo. Pero inaapoy ng lagnat ang papa ko. Kailangan niya lumabas para magpagamot. Dahil kung hindi, mamimiligro siya. Pakiusap. Iligtas mo papa ko. Kung gusto mo siyang lumabas, sige lang. Pero dapat dito ka lang. Bakit? Ang sakit na ito ay may incubation period. Hindi natin masisigurado kung wala ka ng sakit. Kaya bibigyan namin ng chance ang papa mong makalabas. Bilang awa na rin. Huwag kang umabuso. Chengxi, pag-isipan mo ng mabuti. Gusto mo bang manatili dito ang iyong ama at mamatay? O palabasin siya? Pumili ka. Pinapangako ko. Hindi ako aalis dito. Pero pakiusap. Oras na makalabas ang papa ko, huwag mo siyang pahihirapan. Kapag gumaling ang papa ko, gagawin kong lahat ng gusto mo. Okay. At dahil taos-puso kang nagmamakaawa, pag-iisipan ko. Papa? Pa? Chengxi. Pa? Okay na ako. Wala na yung mga pantal. Mabuti naman. Salamat sa Diyos at gumaling ka na. Okay lang pa. Huwag na kayo magsalita. Pangako ko sa'yo. Dito lang ako. Kayo ang kailangan lumabas. Hindi. Sasamahan kita. Dito lang ako sa'yo. Hindi pa. Makinig kayo. Sinabi ko sa kanilang lahat. Sabi nila, pagmamasdan nila ang kondisyon ko. Pero kayo kailangan yung lumabas.
Huwag kayong mag-alala. Dadaling kayo kapag lumabas kayo dito. At pagkalabas ko, magkakasama ulit tayong dalawa. Naghihingalo na ang ama niya. Ilipat na ba natin sa kabilang ospital? Mamamatay na ba yan? Sakto lang. Perfect timing. Sabihin mo sa kanila na walang sino man ang gagamot sa kanya. Pero Miss Fang, hindi ba nangako ka kay Jengzi para maligtas ang kanyang ama? Sinabi ko lang yun. Hindi ibig sabihin na ililigtas ko siya. Tanggalin mo na lahat ng nakakabit sa kanya. Nasa kanya na kung gusto pa niyang mabuhay. Naintindihan mo ba ang sinabi ko? Nakuha ko na, ma'am. Jengzi, wag mo akong sisihin. Ang lahat ng ito ay kagagawan mo. Yung pasyente sa room 28, mukhang naghihingalo na. Kung di ako nagkakamali, siya ang pangalan niya. Siya raw yung na-insulto kay Miss Fang eh. Pinag-utos nga ni Miss Fang na tanggalin lahat ng equipment sa katawan niyan. Palagay ko, di na rin niya magtatagal. Room 28. Jen! Palabasin niyo ako! Sino nandyan?